Iba't ibang uri ang pag-aalipin at pagkaalipin. May inaalipin ng lungkot, kumbay baga sa buhay niya. May inaalipin ng galit, inaalipin ng hinanakit, pagdaramdam. May inaalipin sa hirap ng buhay. May inaalipin sa sakit, at may inaalipin sa masamang pag-isip. Ano man ang turing pagkaalipin at ang masamang umaalipin, ang Ama ang kaparaanan sa lahat ng pagkaalipin. Ang Ama ang paraan upang makalaya ang sinuman. Subalit paano mo nga ba masasabing siya ang paraan sa buhay mo? Hindi mo nga siya nakikita. Hindi mo nga siya mahangkan, hindi mo siya mayakos. Ngunit ang pasubali niya nga ay buhay na buhay anak ang aking espiritu. Kaya't kung tatantuin ninyo at kikilalanin lubos ang pagkilos ng aking espiritu sa mundong ito, inabay may pagkakaloon lahat ang marapat sa tao. Ang mahal, habang may buhay, may pag-asa ang sinuman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ayon kay San Lucas. Mula noon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo. Sapagkat may kapangyarihan kung siya ay magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagkaan sila ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang nilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupain. Paano nga maunawaan ng tao ang salitang pagkaalipin sa masamang espiritu? Ano ba ang masamang espiritu ang tinatawag? Di nga ba't ayon sa kalooban ng Ama, siya'y pinakamabuti sa lahat at ang Ama ang pinakabanal. Naglalahad ng dapat, nagtuturo ng sapat, at sa taong tatanggap, makikinabang na ganap. Dumatal ba sa isip mo ang hirap na hirap ka kung paano mo kalimutan ang pangyayari sa buhay mo? Naganap ba sa buhay mo nang masaktan kay wala ka nang pinalala kundi kung paano sinaktan ang damdamin mo? Pinaghirap ba ng loob mo kung paano ka makatakas sa hirap ng buhay? Hirap na hirap ba ang loob mo kung paano ka gagaling? Maluwat mo na bang pinaghihirapan ang mga dinaranas mo sa buhay? Ikaw tao, sadyang mahirap unawain ito. Subalit wika nga'y may Espiritu Santo at ang lahat ay maaaring makinabang. Tao, ganang kayo, hindi niyo magagawang
Subalit may Diyos Ama na tuwirang kilalang-kilala ang lahat ng mga anak niya. At ang kapangyarihan ay taglayan. Anumang segundo, oras sa lupa. Kaya kanina mga mahal ko, makinabang nawa kayo. Panahon ng pagninilay, oras ng pagbubulay, ang hinihintay lamang ng Ama, ang lubos na pagtanggap at pagkilala ng kanyang mga anak. Tulad ng isang lalaking inaalipin, pangalan ang tinawag na Hesukristo ang siyang naging katugunan sa pagkakaalipin sa masamang espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Iba't ibang uri ang sakit na tinatawag sa katawan ng tao. Iba't ibang uri rin ng dulot ay sakit sa kalooban ng tao. Iba't ibang uri ang pinagdahilanan at kadahilanan ng mga hirap ng loob at kaguluhan ng isip. Subalit, sa iba't ibang paghihirap man ng loob at iba't ibang kaganapan at dahilan, iisa lamang ang katugunan ng lahat. Mga mahal, Diyos Ama na pinakikilala sa tina, Diyos Ama na pinangangalat sa buong daigdig ang gawang kaybuti at mabubuting aral niya. Ngunit hindi mismo siya ang naglahad at nangusap, kundi sa iba't ibang kaparaanan niya na lahad ang lahat, naiyulat ang dapat, naganap ang dapat. Alalaong baga, katauhan ay marupok, mahina, subalit ang bumuhay at nagpahiram ng buhay sa katawan ay sadyang matatag, matibay sa lahat. Kung magkagayon, kanino ka nga lalapit kanyang anak at sino nga ang inyong pangungunyapitan na magagawa ang hindi kaya ng tao sa lupa. Halina kayo mga minamahal ko, tantuin ang tinuran ko, namnamin ang salita ko, mapagbulay-bulay ito. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang isang manggagamot habang sinusuri niya ang kanyang pasyente, pinag-aaralan niya kung ano ang nararamdaman niya at ibabase sa kanyang pinag-aralan kung ano ang tinutukoy na sakit sa kanyang katawan. Subalit gayon pa man, hindi niya mismo matutukoy sa kaloob-looban kung ano ang matutumbok niyang karamdaman sapagkat di niya nasisilayan. At siya ang patutoong tao lamang. Inangkupan ng karunungan, sinidla ng talino, ngunit hindi kawangis ng sa Ama, tarok hanggang kaloob-looban ito. Kaya't gagamit ng instrumento. Ang Ama'y may instrumento na ginamit sa tao upang ipadama kung paano magmahal siya, upang ipakilala ang mga huwaga at gawa niya, upang iparinig ang mabubuting salita niya, at upang gumanap sa buhay ng tao, tulad ng mga makinari. Ginagamit na instrumento pansuri ng sakit ng tao, mga material na ginagamit para masuri ang dugo ng tao. Subalit, maaari magkamali dahil tao lamang. Ngunit ang pagkakamali ng Ama ay hindi magaganap sa Kanya.
sapagkat tanging siyang may talino upang arukin ang bawat isang anak nito. At suriin kung sino siya, ano siya, at ano ang taglay niya. Ano baga ang nararamdaman, dinaranas, laman ng isip, at mga sinasambit. Sadyangang kay buti ng Ama, sadyangang kaiba siya. Ngunit paano makikilala ng mga anak niyang ayaw tumanggap na totoo at hindi makilala kung ano ang gawa niya? Kaya naman, patuloy na walang humpay ang pagpapakilala ng kanyang espiritu sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gampanin, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang gawa upang magpakilala dito sa lupa. Tao, halina kayo. Tulad ng isang demonyo, kilala niya kung sino ang Diyos na tinatawag ng tao. Ikaw pa kaya na anak mismo ng Amang tumatawag sa kanya, ang walang karapatang makilala mo siya? Samantalang anak ka nga niya, pinahalagahan at mahalaga. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat masama man ang dulot sa tao itong espiritong umaalipin sa mundo. Subalit, alam niya ang kanyang kakayahan at alam niya ang makakaya lamang niya. Kaya naman, takot din siya sa tunay na may kapangyarihan at alam na hindi niya makakaya. Mga mahal, kung inyong nasuri ang aking tinuran, kung ang isang masama na umaalipin sa tao sa lupa, kilala ang magpapalaya sa mga inalipin niya, ikaw kayang palalayain, di mo siya makikilala? Makilala nawa ninyo, o aking mga mahal, ang tunay na Ama na tatawagin upang sa pagsambit, magharing lubos, mangunang ganap sa buong katauhan, siyang maghari kanino man. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang kapwa espiritu'y nakadama, ang magkaisa sa espiritu'y nakaunawa sila, at ang tunay na espiritu ng Ama siyang magpapagalak sa kanila. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang na ituran ang di mawawaan ng tao. Ngunit ganang espiritu'y magpapaunawa sa bawat tumanggap sa iyo. Tuwiran mo ngang patibay ang iyong mga anak na makatotohanan, at sa iyo'y tuwirang tumanggap at naganap ang ika'y paglingkod ang tapat. Subalit ang wika ko nga at samo ko sa iyo. Patuloy mong pagpatahan at huwag paghinawaan, ni huwag pagsawaan mga anak mong kairurupok at di ka maapuhan. Upang ang bawat araw na sa aking pagtupad sa katauhan ng iyong pinili, isa sa mga taong nilalang mo sa lupa, upang bahagi na ng karampot na mula sa iyo, ay patuloy na maragdagan at mabuksan ang iyong kaharian, o aking Amang mapagmahal, sa mga totoong anak mo sa iyong tutungo sa takdang panahon. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat tulad nga ng kanilang pagkakasilang, may panahon, oras, araw at buwan,
Gayon din naman ang pagtungo sa iyong kaharian na kailan may di nalilisan. Yamang ito'y pinatupad mo at ginanap. Gawin mong sila'y maging karapat-dapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Papilmang bakante, habang may tinta ang ballpen, matatala at masusulatan hanggang mapuno siya. Subalit, maluwang man ang espasyo pa nito kung wala ng tinta'y wala nang maitatala. Kaya kung kulang man ang naitala, hindi na mararagdagan. Maliban, magkaroon muli siya ng pansulat na kaakma. O aking ama, talinghaga mong binahagi sa kanila, mawawa ng mga anak mo, nabuksan ang pangunawa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Isang araw, may nag-text. Ako Kunching, nagtatawa sa kayo. Hindi ko ako pinasagot ng spirit. Sapagkat kung gusto niyang malaman, ay magtulong siya rin. Hindi naman po ako nagtatawas. Paano ko siyang sasagutin hindi o oo? Kumisan, diyan mo makikita ang katauhan ng tao. Mayroong gustong makamit, ngunit ayaw niyang hanapin. Mayroong gustong tunguhan, ngunit tamad niyang magtungo. Mayroon siyang gustong kainin, ngunit pinipilit niyang kainin yung wala sa harapan niya. Dapat, kung alam mong mahina ka, kanino ka kakapit? Sa magbibigay lakas sa'yo, hindi sa kapwa mong mahinang tulad mo. Kung alam mong may sakit ka, kanino ka lalapit? Sa tunay na manggagamot. At sino baga ang tunay na manggagamot? Kaya't unahin mo siya bago ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. O tao, katotohanan ng sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakalinig. Mahal na mahal ko kayo. Dito ninyo masusurit, masusukat kayong may pangunawa at pandama kung anong uring espiritu at kung lumilisan at pagdakay dumarata. Kung katauhan o espiritu ang pangungusap. Subalit paano nga maaabot nang walang pang-abot? Dahil mataas ang kanyang aabutin. At di naman siya marunong gumamit ng kaparaanan. Paano niya matatarok kung malalim? Na wala naman siyang pang-abot para ito'y maarok. Sapagkat di niya alam ang pamamaraan. Kaya, ang kailangan, matutunan ng dapat, makilala ang ganap. Ang pang-arok sa kabutihan, walang dilitiba ang espiritu ng Ama. Ang pagtanggap ay kailangan sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya, ang pandamay makukuha kung tinanggap mo siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga, kung wala ka mang sakit sa puso, wala ka mang sakit sa baga, ngunit napakalakas ng nervous mo, para ka may sakit sa puso at baga, mahihirapan kang huminga, kakabog-kabog ang dibdib mo. Tataas ang presyon mo. Kaya,
ng nakapipinsala sa katawan ng tao. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sa mga magagaling at marurunong, i-research nyo yan sa internet kung saan nagmumula ang nervous breakdown at ano ang nagiging cause nito at anong nagiging symptoms. Hinahamon ko kayo. Sa gayon, mawawawaan, tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa tuwina ang paalala ng Ama, anak kong minamahal, buhay mo'y pahalagahan. Huwag mong gawing maabala sa wala ng kwenta. At huwag mong gugulin ng araw at oras mo sa pagiging abala sa kung ano-ano. Kundi damhin mo'y ako nang sa gayoy may turo ko ang kung anong dapat sa iyo. Sapagkat kung nasa mo na maligaya ka, mas higit kong pinagnanasahang mapasaya kita. Sapagkat kailan may di kita binuhay na bilang anak kong minamahal, pare kay pasakitan ko sa buong buhay. Kundi dahil ikay minamahal ko, ang nais ko'y makilala mo ako hindi lamang sa galak mo, kundi ako'y madama mo kahit may lumpay ka, upang maapuhap mo kung paano ang gagawin ko sa iyo. Gayon din naman anak kong minamahal, hindi kita sinabing mahal kita, kaya hindi kita sasaktan. Wala akong sinabing mahal kita, kaya hindi kita sasaktan. Sapagkat ang nais ko'y maging matapang ka. Upang sa iyong nararanasang ito'y maging matapang kang totoo, hindi ka maging duwag dahil naranasan mong masaktan. Ngunit hindi sa sakit na ito, dahil kaya nasaktan ka, magiging tigib na ng galit sa puso mo. Kundi ang sakit na ito, siyang maging daan para makalaban ka sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pag-arian kayo. Kaya't kung ako pa rin at ako ang sasa iyo, sino ka mang anak ko? Tandaan mo, habang nahihirapan kay nahihirapan din ako, ngunit binabata ko itong pagmasdan ka, tulad ng isang sanggol na naglalakad. Nang tawag sa kanya'y wala pang isang taon. Upang siya'y huwag maging lampa, kailangan pabayaan mo siya kumisay madapa, at huwag mong aakayin pagdakat itatayo mo na. Kundi pabayaan mong siya'y umusad at mag-unti-unting maggabay hanggang tumibay ang kanyang tuho. Kaya nga lamang, iwasan mong siya'y madapa sa batuhan, sapagkat baka siya'y mapingasan, magkabuhol ang ulo. Ganoon din naman ako, anak. Sa aking pangangalaga sa inyo, bagamat kayo'y pinatatatag, pinatitibay ko, hindi ko pasusuong sa inyo ang alam kong kayo'y mamamatay doon sa hindi patakdang kamatayan. Kaya, kung naroon kayo, iiwasan ninyo ang alam nyo hindi dapat upang maramdaman nyo akong dapat sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Sa tuwin ay huwag niyong pananaigin ang isip at damdamin niyong pagkatao, sapagkat kapag nanaig ito, hindi niyo ako maapuha. Hindi niyo ako mararamdaman ganap. Maaaring makalimot kayo sa pagkalibang niyo. Subalit kung sa tuwin ay laman niyo ang isip ay ako, laman ang puso niyo'y ako din. Hindi kailanman kayo mawawaglit sa akin, sapagkat sa tuwin ay ako ang naapuha. Ang may pandinig ay nakarinig. At ito, anak, ang aking layon at nasa sa inyo, ang sa tuwin ay maramdaman niyo ako sa pamamagitan ng handog kong hindi niyo nakikita. Iyaon ay ang aking espiritu na nakikipagtipan, nakikipagliit kanino mang tao. Kung ako'y kikilalanin at tatanggapin, bagamat di ako nasisilayan, tuwiran kong mapapakita lang lubos. Ako nga sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung minsan may hinihintay kayo, hindi ko pagdakay pinatutungo. Upang makita kitang anak kong mapagbata, o makita kitang anak kong mayayamutin ka pala. Nang dahil sabi mo'y kilala mo ako, tingnan ko nga itong anak ko, kung nang dahil sa hinihintay niya'y magalit ang puso niya. Ngunit,
Nang masilayan ko, di nagbago ang pagtitiwala mo. Sa hinihintay mo, pinadama ko, totoo ako sa iyo. Di man pagdakaw raw-rada ako'y eto na. Subalit tandaan mo, di lumilisan ako sa iyo. Kaya't kung nahihintay mo ang lahat ng pinahihintay ko sa iyo, maabutan kang totoo na di napipingasan, di nadudungisan pagtitiwala mo sa akin. Nek karameneyahanam, tulad ng iyong hirap na dinaranas, ng iyong sakit ng iyong kabiguan. Na hanggang mapalaya kong lahat ito sa aking pamamatnubay at sa aking kaparaanan, mapapatotohanan kong may magagawa ako. Nek karameneyahanam, ngunit batid kung sadyang marupok nga kayo at mahina kayo, mga anak na minamahal ko, kaya naman may ibinigay akong masigit na matapang na magpapatapang sa inyo. Masigit na matatag na magbibigay katatagan sa inyong karupukan, sa inyong kaduwagan, sa inyong kahinaan, magbibigay lakas. Yaon ay ang aking espiritu na walang tugon sa pakikiisa sa inyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, sino nga magsisiwalat ng kanyang katotohanan sa kanyang lumipas na mga ginawa at sa mga susunod niyang gagawin pa? Wika nga niya, walang nakaaarok ng aking kalooban at nakatatalos ng aking gagawin maliban ang aking espiritu. Kaya't kung tatanggapin niyo ang espiritu kong mula sa akin, ipapaunawa niya sa inyo ang di niyo makakayang punawaan. At mapapatbatid niya sa inyo ang di niyo kayang batirin. At mapapadama sa inyo ang wala kayo, dahil ako mismong magpapadama nang tanggapin niyo ang aking espiritong sinugo sa inyo. Mga mahal, paano maunawaan ito? Ni hindi nga alam ng tao kung anong espiritu maalipin sa kanya. Kaya't ang nakakaunawa lamang at nakakabatid ng kanyang tunay na espiritu kung anong uring espiritu ang nasa sa kanya, makikilala niya ang mga tinuturan kung ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahanam. Sa tuwin ay tandaan ninyo ang wikangay ito. Amamang bumuhay, lumikha ng lahat, hindi niya inubos ang 7 araw. Nagtira siya ng para sa kanya, kahit isa lamang. Ikaw pa kaya, napahiram lang ang buhay? Na ang buong 1 linggo'y wala kang kapahingahan? Kay buti ng Ama, binigay ang pagpapahinga, binigay ang pagkain, binigay ang pagtulog, binigay ang pandama, binigay ang paggalaw, ang pangnamnam, pananaw at pandinig. Bakit di masuri ng tao kung anong dapat gawin? At bakit sa buong 1 linggo, ginugugol ang isip sa walang kapahinga? Bakit hindi ka naman magpahinga, anak niya? At sabihin mo sa sarili mo, Ama, kung papaano ka na mahinga, ituro mo sa akin ang tunay na pamamahinga upang makilala kita sa iyong kapahingahang dulot sa akin, maramdaman ko, ikaw pala'y tunay na ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Oo, patay ka na kung di ka nag-iisip. Ngunit kung 6 na araw kang nag-iisip sa iyong mga iniisip na wala namang nagaganap at natutupad, ang 1 araw ipahinga mo nang marelax ang utak mo.
Sa gayon, baka ang iyong hindi nararamdamang galak ay makamtan mo dahil napahinga ang hirap na hirap mo ng utang. Baka ang hindi mo makamtan na ginhawa ng mapahinga ang mga isip na kung ano-ano ang laman, pinahinga ng ama nang nakatulog ka. Alalaong baga, sinong makagagawa nito? Di kayang tugding gawin ng tao to, ngunit ang spiritong tinanggap ng tao tatanggapin ang mga tatanggap pa, siyang magpapatupad at kikilos upang patotohanan buhay na buhay ang Ama. Tao, mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ganang katauhan, konstansya ang pangalan, di kayang gawin tupdin ito. Lalo't higit di niya rin kaya ang mga tinuturan na gawin sa kanyang sarili. Kaya't kailangan niya ang espiritong sumasa kanya at binabahagi sa inyo upang kung papaanong hinahayag ay makamtan nga ninyo. At kung papaano ang mga kaganapan ay ganap nga ninyong matanto ito. Sa gayon, masasabi nyo, anak kayo ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung saan kayo marupok, dapat kayong maging matatag. Kung saan kayo mahina, dapat kayong palakasin. Kung saan kayo nadidimlan, dapat kayong pagliwanagin. Ngunit paano magaganap at ito sa inyo ay matatanggap? Kung ayaw tanggapin, magdudulot ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, kapag tinuran sa karagatan, yumugyug ka at umalon, napahahampas ang alon hanggang dalampasigan. Kapag itinuran sa ulan, bumabakat, bumagsak sa lupa, kikilos at ito ay makikita mo ang ginagawa ay pag-ulan sa lupa. Kapag tinuran ng Ama, hangin, umikot ka sa timog at kanluran. Sa hilagay, mahina muna. At sa silangan, gawin mong pinakamalakas. Kumikilos ang hangin sa salita ng Ama. Kapag sinabi sa tao, magbago ka, sino ka? Sapagkat di niya kilala dahil tao nangungusap sa kanya. Sino pa ang ibababa sa inyong kapwa niyo tao para masabi niyong kilala niyo ng Ama? At sinong mangungusap sa inyo para sambitin niyong Ama nga ang nangusap? Samantalang kailanman hindi magaganap na si bababa sa inyong harap. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, tulad ng aking tinuran, matatanto at masusuri ng totoong espiritu kung saan ito nagmula. Kaya't ang may kabahaging mula sa isa, natanto niya ring ganap ang aking tinuran. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Iniiba ko ang pangungusap ko't inibo ka, sabi ng tao. Iniba ka. Ngunit paano ang patutong iniba nga siya? Ngunit ang Ama, batid niya kung naiba nga ang sinumang anak niya at tuwirang papapatotohanan ng kanyang espiritu sa pagkilos at paggawa at paglalahad sa kanila. Ama ang kikilos at tutupad upang makilala ang kanyang gawa at salita. Hindi ang tao, kundi ang tao ang dadaluyan at babaguin ang isipan upang kumilos ang espiritong patotoo. Kumilos siya sa tao. Ang mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
yung kapwa niya tumangkad dahil sabi niya may ininom na gamot. Gagawin niya rin yun, iinom. Di bagat sabi ng ama may kanya-kanya kayong sukat? Kaya hindi ang gamot at tao nagpapatangkad. Kaya't nung hindi siya tumangkad, ay, ang dami ko na inom gamot, ba't hindi ako tumangkad? Kung may gamot sa pagpapatangkad, lahat ng may salapi, wala nang pandak. At walang unano sa mga mayayaman. Bakit di masuri ito ng tao? Ang may madilim ay naman. Hanapin mo ang magpapatangkad ng pananalig mo at magpapatibay ng pananampalataya mo. Panda ka man dito sa mundo, matibay kang kikilos sa buhay mo. Sapagkat hindi ang matangkad na tao, siya lamang pinagpapala, tatatag titibay sa kanyang paglakad. Kundi, pandang kang ang natulingan, maaari kang maging matapang at matibay na nilalang, tulad ni David. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kapag nabalitaan ng tao, yun ang nagpasigla sa kanya, iinom siya. Ngunit hindi lumakas ang katawan niyang mahina. At sasabihin niya, ang dami ko nang nainom, bakit di ako lumakas? Patotoo lamang ng ama, wala sa anuman ang kalakasan, kundi sa kanya. Bakit di mo hanapin ang magpapasigla ng katawan mo upang ang humihinang mga bahagi nito'y mapalakas muli niya kung ipagkakataon sa iyo. Sapagkat kung sa bagay na nilalagok, kinakain at iniinom ang pampalakas, wala nang huminang mayayaman. Sapagkat gagawin nilang lahat kung papaano ang paraan upang di sila humina. Ngunit, patuto lamang na ano, wala sa anumalang kalakasan, kundi sa kanyang paraan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nabalitaan ng kapwa niya, paano ka bang sumeksi? Ganito ginawa ko. Nag-jogging ka. Nag-jogging siya. Di pa rin siya pumapaya. Bakit araw-araw ako'y nag-jogging, hindi ako pumapaya? Bakit di mapaniwalaan ng tao sadyang may matabat payat? Sapagkat ang ama ang nagpapaunat ng balat at ang ama ang nagpapalawak ng katawan. Subalit, kung anumang uri ang katawan mo at ang lakas ng pananampalataya mo'y nasa ama pa rin ito, hindi lamang ang mga patpatin, sexing tinatawag ang magagandang buhay, ang mahahaba ang buhay, ang magaganda kapalaran, kundi ang pinabubutit ginaganda ng kapalaran ng tao nasa pagtanggap sa ama. Kaya, gaano ka man kaganda ang katawan, kung hiwalay ka sa kanya, magulubuhan. Ngunit gaano ka man katabat, malapit ka sa kanya, patag ka, anak niya. Tao! Mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit di nagninilay ang nilalang? Kung sa kagandahan ng katawan, ang kagandahan ng kinabukasan, wala nang pahirap at naghirap ang buhay sa mga magandang bubo na katawan.
hinubog ka't hinulma ng Ama kung ano ang sa iyo pasalamatan mo. Ngunit kung gagawan mo ng kaparaanan para maging Coca-Cola ang tawag ng tao, daratalang takda, may pamamaraan kang ginawa, may kapinsala, dulot sa iyong gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo kapayapa. Hindi ako nagbibiro at ganang kuntsing walang kaalam at karunungan. Sapagkat sino siya para mabatid ang nagaganap sa mundong ito? Subalit inulat ko at pinahayag sa inyo, kilalanin niyong Ama, pandak, matangkad, katamtaman, payat, mataba, magandang hubog ang katawan, pare-parehas lamang sa pananaw ng Ama. Ang mabuti pawa, kalulutan niya. Nekkarameneyahanam, 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 nekkaramaya, patsaparamahali, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mga walang pagtitiwala at paniniwalang ganap, sasabihin nila, tsempuhan lang at tsempuhan lang niya. Tsempuhan lang. Katulad ni Ana, na naging ina ni Samson, na tsempuhan lang pala ni Eli. Ano? Ngunit ang katotohanan, tinakda ng Ama yung panahon na yon na magtungo siya ng templo upang sabihin ni Eli, ay, anak, kaaga-aga naman Ela, para ka Eka, itulog mo lang kaya, kalay lasing. Hindi po Eka, ako lasing. Ako po'y nagdadalang hati sa aking kalalagayan na hindi daw siya makaanak. Naku Eka, manalig ka Eka. At sa isang taon ay may anak ka na. Tsempuhan lang yan. At paano naman itong kay Sarah at Abraham? Hindi ang iyong kalahi na kamag-anak lamang ang magmamana ng ari-arian mo. Ang anak mo. 24 na taon na nga, wala pa rin. Sa ika-25 taon, nagkaroon. Eh, sino makababata niyan sa panahon ngayon? 50 ka, sinabihan ka. Magkakaanak ka. At hihintayin pa'y 25, eh, namatay ka na. Sapagkat wala nang 100 ng taong lilipas ngayon sa mga bagong sinisilang. Kaya alam ng Ama kung paano niya ibibigay ang kaparaanan mo. Ngayon, alam niyang wala nang hahabang buhay sa gayon. Huwag kang pilosopong katagal ko nang naghihintay. Hintay ka pa kung totoo ka. Eh, sino ba sisisihin mo? Wala namang nagbibigay ng anak maliban siya. O kung dun sa sinasabing ano ba yun? Insemination. Eh, bakit hindi lahat ay nabubuo? Kung doon ang pagmumulat at yun ang pamamaraan, dapat walang nagiging bilig. Lahat ng ginawa ng ganon, nagkagastos, nabuo. O bakit? Pinatungo sa dakong ito ang gayon ang ginawa. 2 uri ng tao. Kapwa parehas na may salapi at sa ibang bansa ito ginawa. 2 beses ito. Bakit walang anak? Patotoo ko lang sa inyo mga anak. Maliwanag na tinuran. Ang isa'y sa bansang Hong Kong doon ginawa, ang isa'y sa bansang Taiwan. Sa magkaisa. Nananasa. Magkaanak. Sa 2 uri ng pagkababae at pagkatao. Kapwa wala. Sa makatwid. Hindi doon. Kundi sama. Mga mahal, sa Ama pala nagmula ang inyong buhay. Kanino dapat ipagkatiwala? Sa inyong magagawa? Sa kapwa ninyo? Hindi. Sa Ama na pinagmulan ng buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't
upang magkaroon ka anumang uri ang pamamaraan ng Ama, ang wika niya ito. Sa paghahasik ng aking mga binhi, marami akong kaparaanan kung paano ako maghahasik. Gayon din tao, kung ang kaparaanan sa pagnanasa mong magkaanak ay iyon ang pamamaraan ko, at may magagawa ka, manalig kang ako'y magbibigay, hindi doon sa gawa ng iyong kapwa. Nang sa gayon, sa paraang iyon, pakita kong ako'y mahiwaga. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameleyahan, nek karameleyahan. Alala umbaga, ikot ng ikot ang tao, hindi mapagaling ang karamdaman niya. Lahat pinapipilitaan sa mga gumaling sa gayong uri ng sakit na katulad ng kanya. Subalit, may nabigo, may nakatamo. Ano ibig sabihin ko? Sa makatwid, hindi pa rin sa gayong pamamaraan, kundi sa paraan pa rin ng Ama. Mga mahal, hanapin niyo ang kaparaanan ng Ama at kapangyarihan niyang taglay upang tamuhin niyo at makilala magpagalak sa inyo at bigyan ng pag-asa. Nek karamanayahan, nek karamanayahan. Mahal na mahal ko kayo. Manapa, kung ano ang palagay mong mabuti sa ikapapanalig mo sa Ama, gawin mo, at kung ano ang pananampalataya mo, ibibigay niya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahan, nek karamanayahan, nek karamanayahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Katawa-tawa, ngunit sadyang dito napapatotohanan ng Ama ang pananampalataya kapag nabuhay ay totoong may nagagawa siya. Bakit po? Nung panahon ako hindi ganito, sabi ng matatanda, pag nangangati ka, ilong mo may bulati ka. Pag nangangati ka, ilong mo may namatay na inchik. Nako, ang dami nilang sinasabi. Nang nagkaganito ako, ang sabi ko, pag nangati ilong ko, may biyaya ako. Pag nangati ilong ko, mayroon na ako. Kaya pag nangangati, tuwan-tuwa na ako. Sinasalubong ako. Salamat. Kaganda ng buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang sabi ng Ama ay ganito lamang. Pag may gusto kayo, huwag niyong paghirapan ang loob niyo, kundi paghirapan pag sumakita ninyo sa pananampalataya at makakamtan niyo. Totoo po yun. Ay gusto kang gumaling, huwag mo pahirapan ang loob mo kung paano ka gagaling. Paghirapan mo sa pananampalataya mo, gumawa ka, magtika ka. Sigurado, may kakamtan ka. Eh gusto mong gumaling kung ano-anong mga iniisip mo. Gusto mong gumaling, gusto kong magkapera. Gusto ko'y tumungak-ngak na lang ako. Ang sabi nga, bakit ikaw, Apo Kunching, hindi ka naman nagtatrabaho? Aba, may Diyos ako. Kaya ako rin may Diyos. Hindi magkatulad tayo. Bakit ba? Totoong inggit na inggit ka sa akin. Ba't di ka kaya maghanap? Ano? Mga mahal, nakakatuwa po eh. Hindi ba ang Kristo kinainggitan? Kristo na nga yan eh. Ako pa kaya? Pero alam niyo po, pag may nainggit sa iyo pala, hindi ka magagalit eh. Matatawa ka eh. Hindi ka rin maiinis. Maawa ka. Dahil, aba, ano naman kayo inggit sa iyo? Wala ka namang hinangad kundi mabuti. Wala ka namang gagawin kundi kabutihan. Ay di bahala ka mainggit, mapuputok ang botse. Tama po ba? Yung palang nagiging katwiran ng mga taong nakakilala sa Ama. Sulong mainggit ka. Bakit nga ba may taong mapagpalagay ng hindi naman totoo? Ano ba po yun? Halimbawa, tinanong, hoy, aalis ka ba?
yung tinanong bingi pala, hindi nakasagot. Ba, pinalagay niya ng galit sa kanya, hindi siya sinagot Kinuwento niya. Sinabi ko ba naman kay Petra ang maalis siya, hindi man ako sinagot. O kaya yung asawa niya, ang nagtanong, bingi pala yung asawa niya, hindi niya alam. Alis ka ba Hindi rin nakikinig. Hoy, alis ka ba Hindi pa rin narinig. Hoy, alis ka ba Hindi. Nagtampo na. Ano kaya ang nagawa sa pagtatampo? Nahirapan ba o natuwa? Nahirapan, ano? Ba't kaya hindi ganito ang gawin ng tao? Kung kinakausap mo di ka sinagot, lapitan mo. Kapag nilapitan mo at kaharap mo na mismo at hindi ka sinagot, totoo na yun. Buhay ba nga, ma? O halimbawa, may sasabihin, naglalakad, tumatakbong nagsasabi, Hoy, pakipuntahan mo nga yung ano ko doon. Sumagot, oo, hindi pala naman naintindihan. Pagbalik, nasaan pinagkukuha ko doon? Ano nga ba pinakukuha mo? Oo ka, hindi mo naman pala alam. Bakit nga ba ganun ang tao? Hindi mo pala alam, ba't di mo tanungan uli? Minsan sabi, nakakahiyang magtanong alin ang nas nakakahiya? Yung umuo ka, ngunit di mo naman pala alam. Yung umuo ka, ngunit di mo naman pala magagawa. Yung umuo ka, ngunit di mo naman pala naunawaan. Mas maganda na yung nagtanong. Kaya, kumisan, sa isang dako kapag umaalis ka, nahiya ka magtanong, sulong ka ng sulong, napalayo ka sa pagligaw. Pero kung marunong ka lang magtanong, hindi ka sana malalayo. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Kumisan, sinabi lang ng kapwa niya, maganda, maganda maganda. Oo naman siya. Kaya pala maganda, nakinabang siya. Siya sumama, walang pakinabang. Hindi maganda para sa kanya. Buhay ba nga, ma? Ganon lamang, mga minamahal. Kaya sa bawat tao, mayroong maganda para sa kanila at mayroong hindi maganda para sa iba. Sapagkat sa maganda, nakinabang. Sa hindi, walang pakinabang. Kaya tayo sa pakinabang ang gusto. Ngunit iba ang ama. Anak, may pakinabang ka at wala. Kilalanin mo ako hanggang magkaroon ng pakinabang ang pagkilala mo. Buhay ba nga, ma? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanan. 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 Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao, kung kikilalanin ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi nila namamalaya na kalalaya ang bawat isa. Gaano man kaluwat, nagtagal man, taon ang binilang, nang di mo namamalayan, nang tumanggap ka na, pinalaya ka rin ng Ama. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tulad ng paggawa dito sa adoration. Tsaka nyo na lamang malalaman kung paano nagawa. Kala ko ba hindi tumatanggap si Apo Kunching, bakit nagagawa iyon? Saan kumukuha ang papagawa si Apo Kunching? Bahala kayong mahirapan ang isip. Basta ako'y patag ang loob. Kung marami kang iniisip, di bahala kang mahirapan. Kung marami kang paratang, di bahala ka masaktan. Ngunit ako, mananahimik muna, panandalian. Alam kong may magagawa ang Ama. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga ng Ama, mga anak, sa mga panahon ninyong nabubuhay sa lupa, may ginagawa ako na hindi nyo nababati. May gagawin akong di nyo rin mababati. Ngunit kayo lahat ng ginagawa nyo, ibatid ko. May bibigay akong di nyo makikita pagdaka, maliban nasa inyo na. Ngunit ako, kailan may hindi ako naghihintay ng ibibigay nyo, maliban sambahin nyo ako ng tapat sa puso nyo. Mga anak,
May nararamdaman akong hindi nyo nararamdaman. Ngunit kilalanin nyo ako, ipapadama ko ito. Yaw ng tapat kong pagmamahal. Alam kong may, ayaw tumanggal, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Oh, pagod na ba kayo mga kaps? Pag napapagod kayo, huwag kayong nahihiya. Titigil kayo. Hindi naman yan pakyawan. At hindi yan sinabing bukas ay tapos na. Ang lahat ay may araw, may hapon, may umaga, may gabi. Kaya kapag ako ang gumanap, ayaw kong ura-urada bilisan. Gusto ko'y hinay-hinay na tama't tumpak at magandang paraan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Kaya't ako, lalo na't kapag libre, walang bayad kayo, pataris lamang, hindi ko kayo pinupersa. Baka sabihin pa, wala namang bayad, gusto'y ura-urada pagdakay, eto pa, sulong pa ng sulong, pagod na nga ako. Ngunit kung puso ninyo'y maganda't mabuti, damdamin nyo sa habang tumutupad kayo, maligaya't masaya, malakas katawan nyo. Kaya't ang wika ko, kapag kayo'y nagtatrabaho, wika ng salitang tao, tumutupad baga. Hinahon, may limit, may timpi, may gala, may tuwa, mayroong liwanag at pagmamahal. Sapagkat sa maghapong umusad, di mararamdaman ang hirap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, alalaong baga. Sa tuwin ay sambit ko'y ito lamang mga mahal ko, aanhin kong pagkagara-garat kay ganda ng templo. Ngunit di ko naman nadarama pagmamahal ng tao. Kaya't ang layon ko'y ang tapat at totoo, siyang aking panahanan,
doon ako titira sa kanyang katauhan, ako'y di lilisan. Kaya tao, iba kayo't iba ako. Masaya kayo kapag magagara't magagandang Muebles nyo. Ngunit ako di ko kailangan ng anumang ito, sapagkat ang kailangan ko'y kabutihan ninyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat lahat ng nasa inyo, linikha lamang sa lupang ito, upang ipahiram at kamtin ninyo, ngunit hindi para handusayan ko, kundi kayo mismo, tatahanan ko tao. Et chakarama, alenene karam, no haleya karama, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang pasubali, sa tuwin ay habilin ko kay Constancia. Nais ko'y kapayapaan, tigib ng pagmamahalan, pagkakaisang ako lamang ang siyang dapat na sinusundan. Ngunit di ko kailangan magagarang anuman, ni kumikinang na bagay, kundi ang kailangan ko'y makislap na pananaw, puso niyang kalinisan. Sapagkat ako'y banal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ang dakong ito'y sinasaayos hindi para kay Kunching, kundi para sa inyong lahat, upang sa inyong mga pagtupad at sa akin na may pagtanggap, masilayan kung kayo'y may galak. At tuwirang manamnam nyo kung paano ako magmahal at lumingat. Sa gayon, mainam ang panirahan ay tunay na kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Iba ang nasa ng tao sa nasa ko, iba pagkain nyo at pagkain ko, ngunit kay